Good morning. Good morning. Magkakarne muna kami ngayon, tanghalian. Baka sumobrang haba buhay namin Puro gulay. Ligado tayong magpatubig. Singit din ng spray Tapos tutuloy natin yung patubig. Bitin yung ulan bitin. Ito guys, may isasuggest ko pagka medyo maluwag-luwag maluwang yung tatamnan. Mas mainam kung 10 feet. 10 yan, kagaya niyan 10 feet yan ang pagitan ng tudling. Mas mahaba yung gagapangan ng ampalaya kaysa dun sa makitid. Pag nagpang-abot hanggang doon na lang sila. Andyan din po kasi yung buhay ng ampalaya. Pero syempre depende rin sa natin, doon sa tatamnan natin. Pag maliit lang, doon tayo sa pwedeng sukat. At yung dito po sa taas, susunod na po namin yan. Asikasuhin lang muna namin yan dito. Doon nakapaglagay na kami ninyo sa dulo. Ito na lang yung sa gitna, isa pang banana twine. Tapos diretso na tayo dito sa taas. Tama-tama, paakyat sila, patapos kami dito. Hindi na tayo maiinip dyan. Sa loob ng wala pang isang buwan, 3 weeks, sabihin na natin 3 weeks, makakahalaw-halaw na tayo dyan. Pag kasi ganyang stage, gumagapang na yung palaya, mabilis na kaysa dun sa kasalukuyan palang lumalaki. Binuksan mo yung dalawa? Iyan? Binuksan mo yung dalawa? Para mabilis. Pang ano nga pala ni Dondon ngayon, pang 7 ba? Pang 8? Pang 7 pitas. May pitas pa yata sila. 2, 4, 6, 7 70 pumipitas pa sila sana maka 200 kilos. Nabanggit ko dun sa nakaraang vlog natin, sabi ko maraming magbunga. Yun po kasi ang sabi sa akin. First time ko lang makapagtanim yan. Napili ni Dondon yan kasi ang gusto ko Calixto F1. Subok namin yun pero ito daw yung kabisado ni Dondon, so ito binili ko. Kasi ang sabi sa akin malakas daw mamunga. So maalala natin, kasi naalala ko yung Calixtong tanim namin, pang 5 pitas, pang 6 nagtutunilada na. So, sa bagay ito kasi inabutan lang ng malakas na ulan, kaya nagkalaglagan yung mga bulaklak, hindi nagtuloy. Maalala natin pagka nag 4 months na to hanggang 5 months kung susulong. Pero sana sumulong. Ang ganda ng presyo ng talong. Hindi, ito sanga. Saan galing to? Buti hindi tumama sa balag. Ayun. Ayun o. Nako. Oh. Ayan ang delikado. Buti malayo. Ayan, nakakatakot Pag ganyang kalaki, kaya niyang patirin yung alambre niyan.
Lalo na pag may bunga na. Buti na lang medyo malayo yung mahogany. Yung sa dulo lang medyo delikado. Hindi naman natin putol. Ito yung tira naming pataba, yung pinandilig namin. Bububid na namin sa gilid ng puno. Ilang pa yung spray mo, Trey? Ilang karga pa? May git pang isang karga yun. Isa na lang. Siya nyo na lang pag spray mo, tapos ikaw na lang magbubod. Sige. Ako na lang magdidilig. Oo. Alam mo yung timpla nyo? Oh yeah. Ay, parang magic. Alam ko na yan ha. Isang Parang magic. ano lang yun. Parang ginisami. Isang magic sa dalawang takal na toyo. Oo. Baka magdala ka sando ka. Baka matilagat ka pa rin. Konting budbud na asin. Magiging lagat pa rin. Dahil pa pala pa rin. Mga konti-konti lang doon sa gilid ng puno magkabila. Tapos yung susunod natin, baka magtatlong sako na tayo. Yun talagang bubod na sa buong tudling yun. Kabila rin. Lalaki na sila eh. Sa akin, pag nabibilad ko, Nabasa kayo kahapon, no? nabasa ako. Safe na safe na, pagtatawa na pare, nakikita ko pagtatawa na tayo sa sakyan. Kasi yun, nakakotse. Sabi sa akin, yan, mababasa yung dalawa eh, tumatawa pa eh. Naka-aircon pa eh. Alin mo talagnat ke. Lagnat. Taliko. Ya ako ngayon maskan. Kaya kayo. Pagka naka-EDV, sobra kasanting lalaki. Parutuna ka na naman. Naglawa na. Nagalmusal lang kami oh. Ang bilis. Sumobra na. Hindi pala sinara dito. Ito lang yung medyo tricky nito. Ginawa na namin ng kanal to. Kaya lang dahil banlik, bumabalik din. Sa ngayon pwede pa natin palahin, pero pag malalaki na, hindi na pwede. Tatamaan na yung ugat eh. Magtitira lang kami ng siguro mga 7 tudling o 6 para after lunch makapagpahinga ng hanggang alas 3, tapos tutuloy natin ng hapon. Kayang-kaya nang tapusin. Bukas mag-start na kami maglagay ng bubong, atip, saka yung dito sa gitna. Nakabili na ako ng ply para dito. Ito yung gawin na to, natapos namin yung kahapon, yung sa gitna. Unahin lang muna natin to dahil ibabali natin yan. Ito binali ko na to, ito para mauna yung sa ibaba. Meron pa tayong 2 weeks para kumpletuhin yung bubong. Gumanda yung dahon nito nung binali ko. Numipis. Taliya yan eh oh. Parang dahon na ng dahon na ng mestiza. Napatabaan kasi. Yung pataba po namin may halong calcium nitrate. Kaya 20 doon? Ha? Kaya po dito. Kasi 6. Tama. 200. 250 pati segunda. Ayos. Tama yung estimate ko kanina, 200 kilos yung good. Pero yung susunod baka sakali bumalik tayo sa dati, 300, 400, kalahating tonelada. Kumbaga yun yung pangalawang bugso. Tingnan ko lang si Kuya Portion kung
Susulong yung pitas nila. Re. Tubo na yung kay Saldi, oh. Taliya yan. Maganda talaga itubo ng taliya. 2, 4, 6, 6 4, 6. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng kakapalan ng mukha Si Papa Dudut. ang lalaking nag-iipon ng mga May makaka 200 siguro yung nila na agad ding pang-apat to, de. tatagpuan kapag natin Pang-apat ni Kuya crush Fortune. Yung dati 170, ngayon 200 siguro kaya. Mahigit hanggang sa ngayon. 250. Wala silang Pati ipapabag segunda. sa mundong ito kundi perwisyo sa mga kababaihan at pamilya. Taliya din po to, yung kay Kuya Fortune. Ito yung iingatan natin, oh. Baltic. Naagapan lang to, kung hindi aapit na sa taas. Ito yung common na sakit ng ampalaya. Pag nagkaroon ng dot na ganito, agapan na natin ng fungicide. Fungus to, eh. Kasi pag umakyat sa talbos niyan, mahihirapan na tayong mapula. Pag may nakita na kayong pangilan-ngilan na ganito, yung dot sa dahon, sprayan nyo ng fungicide. Marami namang klaseng fungicide, basta fungicide pang fungus. As haluan nyo ng panghanip. Pero remind ko lang po, mayroong mga gamot na hindi pwedeng i-mix. Mababasa nyo naman sa label. Kaya napaka-importante nun, basahin nyo yung label. Meron silang specific na gamot na hindi mo pwedeng ihalo. Kasi pag hindi mo binasa yun at hinalo mo yung basta-bastang timpla ng gamot, masusunog po yung ampalaya, masusunog yung dahon. Kahit aling halaman, susunugin niya. Kaya napaka-importante din ng tamang timpla, tamang mix. 250 kilos. Kain tayo. Puro tutong. Sili. Trisin mo pa. Hindi na ako magpapatis. Oh, kanin. Kain po tayo. Kain po. Kain po. May nagtatanong pala kung bakit daw hindi na kami nagtatanim ng okra. Dati puro okra tanim namin sa talong. Kaya lang nalugi ng 3 beses, nasilap dito, nilubog, yung sa kabila tumama ng mababang presyo. So tinigilan muna namin. Wala kas na naman yung ulan, no? Dahil na kayo, mamamataba na lang tayo. Mataba na lang. Ang mangyayari niyan, Trek, magbubukas ka ng lawa ngayon. Halip na pare paano, ngayon pagbukas. Bukas na lang natin yung pagbukas. Kanina nagsasara tayo, eh. Ano sa yan ba? Kape. Kape ang masarap niyan. Oh, bili kang pandesal sa hain. Yung emong.
Kanina to ano yan? Par. Ay, kaya magkasama sa akin. Yung patabahan na isilong nyo. Nakakasakit ng ano yan doon. Ah, Wala naman plastic yung pare. kape tayo. Dumadaan lang yung ulan, so kailangan pa natin ituloy yung pagpapatubig natin. Mahihilaw eh. Pero ako, sasahigan ko na yung project ko dun, yung double deck. Kailan ano yan? Yan, konting tip. Bago natin biyakin yung kawayan, lagyan natin ng tandang pa ganun, pasigsag din, para pag pinira-piraso mo yan, hindi ka maliligaw, alam mo yung sunod-sunod. Kasi kagaya nyan, pag baluktot, hahanapin mo yung katuwiran yan. So pagka sunod-sunod, madidiretso din siya. Yan, katulad niya, magkaayon sila. Kung hindi magkakasunod yan, ganyan ang mangyayari niyan, di ba? Malayo. Kaya kailangan sunod-sunod din ang pagsahig. Natutunan ko yan sa tatay ko. Ayan, sa airpat. Ayan. Diyan natin naasahan yung tanda natin. Kung mapapansin nyo, yan o, salungat yan. Yan o, meron akong tanda dyan, yung lapis. Ayan, pag ayun-ayunin lang natin yan para makuha natin yung kadiretsuhan niya. Ayan o, ayan ang kadiretsuhan niya, no? Pwede mong pagdikit-dikitin. So yun yung tanda ko. Madali siyang hanapin. Yun o. Kahit itong baliko na to, eh maaayon natin ng konti. Oh, diba? Sabi ko itutuloy ko to pag okay na yung balag natin. Eh sobrang busy. Ito, nagdala si Dondo ng kawayan. Sabi ko ako na maglalagay. Ayan o. Tapos dito sa taas, kasi nahirapan silang ano eh, kumain dito, wala silang upuan. Kaya inunan ko lang muna yung ilalim. Bukas na natin ipapako para matuyo ng konti. Magbibiyak kasi yan pag sariwang ganyan. Pagka makapal na yung ampalaya natin, kailangan ng bantayan. Dito kami matutulog lahat. May mga sabitan naman ng duyan, kaya naisipan kong gumawa ng double deck dyan para marami. Dalawa dyan, tas may duyan. May ilang kami kung magkakasabay-sabay dito, 2, 4, 6, 8 katao. Kailangan magbantay. Hindi pa nakapako. Oh, maangat. Alala ko lang yung bahay namin dati, guys, nung simula elementary ako hanggang high school. May taas yun, ganito ang sahig namin, kawayan.
Tapos yung kawayan namin, naalala ko ano, mapula siya na yung original na kulay niya. Tapos pino-floor wax namin. Napakakintab. Pero yun is, mula grade 1 hanggang high school, yun ang nakagisnan kong higaan ko. Malamig to, lalo na pagkagabi, magsasaping ka talaga sa likod dahil malamig. Nakakatuwa lang yung buhay high school. Alala ko nun, meron akong siguro first year may girlfriend na ako nun eh. Tapos may isang may crush sa akin. Yung girlfriend ko na yun, ano siya, kumbaga meron siyang, kung may kaya, makikita mo yung gamit niya, yung uniform niya, yung sapatos niya, yung bag niya, maganda kaysa sa akin na halos walang gamit. Tapos yung may crush sa akin, naisipan niyang dalhin sa bahay nang hindi ko alam. Medyo napahiya ako nun kasi nga yung bahay namin tagpi-tagpi lang, diba, na yung isip kabataan ba, kinakahiya mo yung ganung bahay. Medyo napahiya lang ako. Well, nakalipas na yan, naikwento ko lang, nakakatuwa lang pag naaalala. Yan, dyan ako lumaki sa sahig na kawayan. Ganda ng pagmasdan yung palaya. Nakapal na, akala ko nung una matalang. Pero nung maiakyat namin, ano, ayos na. Bilang ka pa ng 1 linggo, 2 weeks, mas lalong kakapal na yan. Okay na, tapos na yung patubig namin. Bukas na lang natin itutuloy ito. Papako na lang naman yan. Yan o. Nako, dito tayo magpuputik. Kailangan matambakan pa ng konti ito. Ayos na. Ayan, malinis na yung kay Saldi. Una ginamitan ng talim sa grass cutter kasi nga makapal. Ngayon susunod tansi naman para masimot yung damo. Baka bukas makumpleto na yung alambre nyan. Pwede na itayo yung mga bukawi. Pero hindi pa sila mayayari mag grass cutter ngayon. Hanggang bukas pa siguro. Tubo na. Ito, taliya to. Mga taliya yan. Ang bilis tumubo oh. Ito wala to. Kaya may tumutubo pa. Ano pa lang yan ngayon? 5 days. 15. 4 days pa lang. Ano talaga yung taliya, mabilis tumubo. Yung sa amin 5 days lang lumusot na eh. Usually ang pag direct seeding namin ibilang kami na 6-7 days. Pero yung taliya mabilis. At ang balita ko meron na daw bagong labas ng mistisa. Kaya lang dati ang bili namin dun 2.8 lang. Ngayon ang balita ko 3.7 daw. Halos 1,000 or 900 na yung tinaas. Pero kung maganda naman, sulit naman, magmimistisa pa rin tayo.